Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, makinig po kayo ng mabuti dahil may napakahalagang balita ako para sa inyo ngayong year-end at papasok na taong 2026. Maraming pera ang papasok sa inyong ATM account ngayong December at Enero, pero may mga kondisyon din kayo dapat malaman para hindi kayo makaligtaan. May 10,000 cash gift na ibinibigay ngayon ng gobyerno, may bagong SSS pension increase na umeepekto na, may 13th month pension na natanggap nyo na sana noong early December, at may 7 mahahalagang pagbabago sa SSS at GSIs na dapat ninyong maintindihan para hindi kayo mawalan ng benepisyo. Ang video na ito ay magiging gabay ninyo para maintindihan lahat ng mga pagbabagong ito, kung paano ninyo ito makukuha at kung paano ninyo masusulit ang bawat piso na dapat sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan dito, mga lolo at lola. Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng dapat ninyong gawin, ang mga dapat ninyong bantayan, at ang mga dapat ninyong iwasan para sigurado na makukuha ninyo ang lahat ng benepisyo na nararapat sa inyo pagkatapos ng napakahabang taon ng inyong pagtatrabaho para sa ating bansa. Magsimula tayo sa pinakamainit na balita ngayong December hanggang Enero 2026, ang 10,000 cash gift mula sa Expanded Centenarians Act or Republic Act 11982 na nilagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. noong February 2024 pero nag-take effect lang ngayong January 2025. Ang batas na ito ay napakaganda para sa ating mga seniors dahil hindi lang ang mga centenarians o yung mga 100 taong gulang ang makakakuha ng malaking halaga, kundi pati na rin ang mga 80, 85, 90 at 95 years old ay makakakuha ng 10,000 bawat 5 taon. Ito ay isang milestone sa ating kasaysayan dahil unang pagkakataon na ang gobyerno ay namumuhunan ng malaking pondo para kilalanin at suportahan ang ating mga nakatatandang kababayan na nag-ambag sa pag-unlad ng ating bansa. Ang National Commission of Senior Citizens or NCSC ay nagsabi na mahigit 275,000 seniors sa buong bansa ang makakakuha ng benefit na ito at ang kabuuang pondo ay umaabot sa 2.9 billion. Pero ang problema, maraming seniors ang hindi pa alam kung paano mag-apply o kung qualified ba sila, kaya napakahalagang marinig ninyo ito ngayon. Ang proseso ay ganito, mga kasama. Kung kayo ay umabot na sa edad na 80, 85, 90 or 95 years old ngayong taong 2025 or sa paparating na 2026, kailangan ninyong pumunta sa inyong Local Office of Senior Citizens Affairs or OSCA sa inyong munisipyo o lungsod. Dalhin ninyo ang inyong birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, isang valid ID, gaya ng Senior Citizen ID, UMID o passport, at kung mayroon, ang inyong Senior Citizen ID card. Ang application ay libre po, walang bayad. Huwag kayong magbabayad sa kahit sino para sa application na ito dahil lahat ay dapat libre at ang sino mang humihingi ng bayad ay nanloloko lamang. Kapag nag-apply na kayo, ang OSCA ay mag-verify ng inyong edad at ipapasa ang inyong application sa NCSC para sa final approval. Pagkatapos ma-approve, ang 10,000 ay ide-deposit direkta sa inyong bank account na nakaregister sa gobyerno. O kung wala kayong bank account, pwede kayong mag-open ng basic savings account sa kahit anong bangko para sa layuning ito. Ang pinakamahalagang reminder ko sa inyo ay ito. Mag-apply na kayo ngayon kung hindi pa kayo nag-apply. Maraming seniors ang naghihintay at hindi pa gumagalaw dahil akala nila ay automatic ang payout. Pero hindi po ganon. Kailangan ng application process para ma-validate ng gobyerno na kayo ay tunay na qualified at para masigurado na walang duplication ng benefits. Ngayon, pag-usapan naman natin ang 13th month pension na natanggap na ng karamihan sa inyo noong early December 2025. Ang SSS ay naglabas ng mahigit 18.8 billion para sa 3.66 million pensioners na binayaran sa dalawang batch noong December 1 at December 4. Ang first batch ay umabot sa 10.5 billion para sa 2.13 million pensioners at ang second batch ay 8.3 billion para sa 1.53 million pensioners. Ito ay katumbas ng isang buwang pensyon ninyo.
Kaya kung ang inyong regular monthly pension ay 8,000, ang 13th month ninyo ay 8,000 din. Kung ang pension ninyo ay 12,000, ang 13th month ay 12,000 din. Ang kaibahan ngayong taon ay mas mataas ang 13th month pension ng maraming pensioners dahil sa pension reform program na nag-start noong September 2025. Ang retirement at disability pensioners ay tumanggap ng 10% increase, habang ang survivorship pensioners ay tumanggap ng 5% increase. Kaya kung dati ang pension ninyo ay 10,000 at nag-increase ito ng 10% noong September, ngayon ay 11,000 na at ang inyong 13th month pension ay base sa bagong amount na 11,000 din. Ito ay automatic na na-credit sa inyong UMID ATM account or sa bank account na nakaregister sa SSS. Kung hindi pa kayo nakakatanggap ng inyong 13th month pension hanggang ngayon, mag-check kayo ng inyong bank details sa My SSS portal or tumawag sa SSS Hotline 1455 para malaman kung bakit delayed ang inyong payout. Ang karaniwang dahilan ng delay ay outdated o incorrect bank information, kaya siguruhing updated ang lahat ng inyong personal details sa SSS. Para naman sa GSIS pensioners, ang 13th month or year-end cash gift ay binigay din noong early December at ito ay equivalent din sa isang buwang pension o 10,000, alin ang mas mababa. Ang GSIS ay nag-expand ng coverage ngayong taon para isama ang pro-rata at portability retirees na dati ay hindi covered ng benefit na ito. Ang ibig sabihin, kung kayo ay nag-retire under the GSIS SSS Portability Law, qualified na kayo ngayong taon para sa year-end cash gift. Pero tandaan ninyo, kailangan ninyong kumpletuhin ang Annual Pensioners Information Revalidation or APIR gamit ang facial recognition feature ng GSIS Touch mobile app. Kung ang inyong account ay suspended dahil hindi ninyo na-comply ang APIR as of December 31, 2025, pwede pa rin ninyong makuha ang cash gift kapag na-reactivate na ang inyong account. Ang mga hindi qualified para sa GSIS cash gift ay ang survivorship at dependent pensioners at ang mga retirees na nag-avail ng 5-year lump sum at magsisimula pa lang ng pensyon after December 31, 2025. Kaya kung kayo ay qualified pero hindi pa nakakatanggap, mag-check ng inyong eCard Plus account o tumawag sa GSIS para malaman ang status ng inyong payout. Tayo naman sa pinaka-importante at pinakamalaking pagbabago para sa 2026, ang SSS Pension Reform Program na mag-continue sa Tranche 2 this coming September 2026. Ito ay isang historic 3-year pension increase program na nag-start noong September 2025 at magpapatuloy hanggang 2027. Ang programa na ito ay approved ng Social Security Commission under the directive ni President Marcos at ng Department of Finance at ito ay ang unang beses sa 68-year history ng SSS na mayroong multi-year structured pension increase na hindi kailangang magbayad ng additional contributions ang mga members. Ang breakdown ay ganito. Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% per year for 3 consecutive years. Para sa survivorship pensioners, ang increase ay 5% per year. Ang Tranche 1 ay nag-take effect na noong September 2025 at ang Tranche 2 ay susunod sa September 2026 at ang Tranche 3 ay sa September 2027. Ang ibig sabihin, kung ang inyong monthly pension noong August 2025 ay 9,900, after the 10% increase noong September 2025, naging 10,190 na ito. Pagdating ng September 2026, magtataas ulit ito ng 10% basis sa bagong amount, kaya magiging mga 11,179 na. At pagdating ng September 2027, magtataas ulit, kaya sa final year, ang pension na dating 9,900 ay magiging mga 13,177. Ito ay malaking tulong para sa ating mga seniors na nahihirapan sa tumataas na presyo ng bilihin, kuryente, tubig, at gamot. Ang mga requirements para makuha ang pension increase na ito ay simple. Kailangan na kayo ay active na pensioner ng SSS. Ibig sabihin ay regular kayong tumatanggap ng monthly pension. Ang increase ay automatic. Hindi ninyo na kailangang mag-file ng separate application.
Ang SSS ay magsasaad ng exact date ng crediting sa kanilang website at social media accounts. Pero karaniwang ang pattern ay two-batch release based sa last digit ng inyong SS number. Kung ang last digit ng SS number ninyo ay 0 to 4, karaniwang kasama kayo sa first batch na 1st to 15th of the month. Kung ang last digit ninyo ay 5 to 9, karaniwang kasama kayo sa second batch na 16th to end of the month. Pero ang pinakamahalagang reminder ko sa inyo ay ito. Mag-check ng inyong My SSS account regularly para makita ang exact date ng inyong payout. Huwag kayong magtiwala sa mga unofficial Facebook posts or text messages na nagsasabing may special payout na 20,000 o 30,000 na paparating. Lahat ng legitimate announcements ay posted sa official SSS website, www.ss.gov.ph, at sa official SSS social media accounts under the handle MYSSSPH sa Facebook, Instagram, YouTube, at iba pang platforms. Ang isa pang mahalagang update para sa 2026 ay ang SSS Emergency Loan Program na available pa rin hanggang December 9, 2026 o hanggang maalis ang Calamity Declaration. Ito ay isang loan program para sa mga miyembro na apektado ng natural calamities o disasters. Kung kayo ay naging biktima ng bagyo, baha, lindol, o iba pang kalamidad, pwede kayong mag-apply para sa loan na ito. Ang interest rate ay mas mababa kaysa sa regular loans at ang terms ay mas flexible. Bukod dito, ang SSS ay nag-announce din ng microloan program na approved noong December 17, 2025 na inaasahang maging available very soon sa 2026 through partner institutions. Ang microloan na ito ay designed para sa short-term needs with 15 to 90 days tenor at interest rate na 8% per annum o 0.67% per month. Ito ay mas ligtas at mas affordable na option kaysa sa mga loan sharks o 5-tier 6 na karaniwang nambibiktima sa ating mga seniors. Kung kailangan ninyo ng cash para sa emergency medical expenses, repairs ng bahay, o iba pang urgent needs, mas maigi pang kumuha ng microloan sa SSS kaysa sa mga illegal na money lenders na may sobrang taas na interes. Para sa GSIS members naman, meron ding mga loan policy updates para sa 2026. Ang GSIS ay patuloy na nag-improve ng kanilang loan programs para mas madaling ma-access ng members. Ang mga existing loan programs gaya ng salary loan, policy loan, emergency loan, at enhanced emergency loan ay patuloy na available pero may mga bagong guidelines at eligibility requirements na ipinatutupad. Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang streamlined application process through the GSIS Touch mobile app at ang eGSIS Mo online portal. Ngayon, pwede na kayong mag-apply ng loans online without visiting a GSIS branch basta kumpleto ang inyong requirements at updated ang inyong GSIS membership. Ang approval time ay mas mabilis na ngayon, usually within 5 to 7 business days, at ang loan proceeds ay dire-direktang i-deposit sa inyong eCard Plus account. Pero tandaan ninyo, ang loans ay may corresponding interest rates at monthly deductions sa inyong pensyon o salary, kaya siguruhin kaya ninyong bayaran ng loan bago kayo mag-apply. Huwag kayong mag-loan ng sobra-sobra na lampas sa inyong kapasidad na bayaran dahil baka mas lalo kayong magkaproblema sa budget. Ang isa pang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman ay ang GSIS SSS Portability Law o Republic Act 7699 na nagbibigay daan sa mga workers na nag-shift from government to private sector or vice versa na i-combine ang kanilang contributions from both systems para makakuha ng pensyon. Kung dati kayong government employee under GSIS at nag-transfer kayo sa private sector under SSS, or vice versa, pwede ninyong i-consolidate ang inyong total creditable service from both systems para makuha ang full pension benefits. Ang proseso ay nangangailangan ng application sa SSS or GSIS 6 to 12 months before your target retirement date. Kailangan ninyong kumuha ng Certificate of Total Contributions from GSIS kung SSS retiree kayo o vice versa.
Ang computation ng pension ay base sa combined years of service and ang formula na gagamitin ay alin ang mas favorable sa inyo between SSS and GSIS formulas. Ang average monthly salary credit ay calculated based sa highest 36 months ng salary credits from both systems. Ito ay napakagandang benefit para sa mga nag-shift ng work sectors, kaya kung kayo ay qualified, huwag ninyong sayangin ang opportunity na ito. Maraming seniors ang hindi alam ang portability law na ito at nalulugi sa kanilang pension dahil hindi nila na-consolidate ang kanilang contributions. Kaya mag-consult kayo sa SSS or GSIS kung qualified kayo para sa portability benefits. Ngayon, pag-usapan natin ang mga potential reductions o clawbacks na dapat ninyong bantayan. Ang SSS at GSIS ay regular na nag-conduct ng verification process para masigurado na ang mga pensioners ay buhay pa at entitled pa rin sa kanilang benefits. Ang GSIS ay may Annual Pensioners Information Revalidation o APIR na kailangan gawin every year at kung hindi ninyo ito matutupad, ang inyong pension ay pwedeng isuspend temporarily hanggang sa mag-comply kayo. Ang SSS naman ay may Annual Confirmation of Pensioners o ACOPE program na inaasahang magsisimula ng full implementation sa 2026 in partnership with the National Commission of Senior Citizens. Ang layunin ng mga verification process na ito ay para masigurado na walang fraudulent claims at ang pension benefits ay tunay na napupunta sa legitimate pensioners. Kaya kapag natanggap ninyo ang notice from SSS or GSIS na kailangan ninyong mag-revalidate o mag-verify, gawin ninyo agad ito para hindi masuspend ang inyong pension. Ang proseso ay simple lang, karaniwang facial recognition through mobile app or personal appearance sa branch, pero kung tatama rin kayo or didadalo, ang bunga nito ay suspension ng pension na mahirap na proseso ang pag-reactivate. Ay ang isa pang dapat ninyong bantayan ay ang mga scams at fraudulent claims na kumakalat ngayong panahon ng dagdag na benefits. Maraming scammers ang gumagamit ng pangalan ng SSS, GSIS, DSWD o NCSC para manlinlang sa ating mga seniors. Ang mga common scams ay ang mga text messages or Facebook posts na nagsasabing may special 20,000 or 30,000 payout na available at kailangan lang daw ninyong mag-click ng link o magbigay ng personal information. Ang totoo, ang SSS at GSIS ay hindi hihiling ng inyong OTP, PIN, or full ATM card details through text o social media. Lahat ng legitimate transactions ay ginagawa through official channels lamang, kaya kung may nagtanong sa inyo ng sensitive information, huwag ninyong ibibigay. Tumawag muna kayo sa official hotline ng SSS or GSIS para i-verify kung totoo ang sinasabi nila. Ang SSS hotline ay 1455 at ang GSIS hotline ay nakapost sa kanilang website. Huwag din kayong magbabayad sa mga fixers na nangangako na pabibilisin ang processing ng inyong pension o benefits. Lahat ng SSS at GSIS services ay libre, walang processing fee para sa special releases o priority processing. Ang mga taong humihingi ng bayad para sa mga serbisyong ito ay mga scammer lamang na kumikita sa kahirapan ng ating mga seniors. Para naman sa tax implications ng inyong pension at benefits, ang magandang balita ay ang lahat ng pension benefits from SSS at GSIS, including the 13th month pension, ay tax-exempt under Philippine law. Ibig sabihin, hindi ninyo kailangang mag-file ng income tax return para sa inyong pension income at walang taxes na kakaltas sa inyong monthly pension. Ang 10,000 cash gift under the Expanded Centenarians Act ay tax-free din. Kaya ang lahat ng natatanggap ninyong pension at benefits ay buong-buo, walang kaltas na taxes. Ang tanging deductions na pwedeng mangyari sa inyong pension ay ang monthly loan payments kung mayroon kayong outstanding loans sa SSS o GSIS at ang mandatory contributions para sa PhilHealth kung kayo ay below 60 years old at active pa bilang voluntary member. Pero para sa karamihan ng seniors na 60 years old at above, ang PhilHealth coverage ay automatic na as senior citizens kaya walang kaltas na contribution sa inyong pension.
or yung mga tips para sa SSS at GSIS office visits ay ganito. Una, mag-schedule ng appointment online through My SSS Portal o GSIS Touch app para hindi kayo mahaba ang pila at para sigurado na may accommodation kayo sa branch. Pangalawa, pumunta ng maaga sa umaga, karaniwang 7:30 a.m. to 8 a.m. para hindi masyadong mainit at para konti pa lang ang tao. Pangatlo, dalhin ninyo ang lahat ng required documents in original and photocopies para hindi na kayo babalik pa. Pang-apat, kung senior citizen na kayo, huwag ninyong kakalimutan ang senior citizen priority lane, kayo ay may karapatan na unahin sa pila dahil sa inyong edad. Panglima, kung may kasama kayong kaanak o kaibigan na mas bata, ipabantay ninyo sa kanila ang inyong mga gamit at docs para hindi kayo mawalan o makutkot. Pang-anim, huwag kayong mag-entertain ng mga strangers na nag-aalok ng tulong inside or outside the office dahil maraming modus operandi na ginagamit ng mga scammers na nagpapanggap na employees or fixers. Pang-pito, after ng transaction ninyo, humingi ng official receipt or acknowledgement slip para may proof kayo na nag-transact kayo at para may reference number kayo kung need ninyong mag-follow up ng application ninyo. Ang payout strategies para maximize ng retirement income ninyo ay ganito. Una, pag-aralan ninyo ang inyong monthly expenses at gumawa ng budget plan para malaman ninyo kung saan napupunta ang bawat piso ng inyong pension. Pangalawa, priority ninyo dapat ay ang basic needs gaya ng pagkain, gamot, utilities, at health insurance. Pangatlo, kung may natitirang pera after basic expenses, mag-set aside kayo ng emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng inyong monthly expenses para may safety net kayo kung sakaling magkaroon ng emergency. Pang-apat, kung may excess pa rin, pwede ninyong i-invest ito sa low-risk investments gaya ng government bonds or time deposits para may additional income kayo from interest. Panglima, huwag kayong madaling maniwala sa mga investment scams na nangangako ng sobrang taas na returns in a short period of time dahil karamihan dito ay Ponzi schemes na sa huli ay maghihirap lang kayo. Pang-anim, kung mayroon kayong loans, priority ninyo dapat ay bayaran ito as soon as possible para hindi tumaas ang interest at para hindi lumaki ang balance. Pang-pito, take advantage ng senior citizen discounts sa medicines, groceries, restaurants, at iba pang establishments dahil ito ay malaking savings din sa long run. Ang 20% discount sa medicines ay malaking tulong lalo na sa mga seniors na may maintenance medications. Ang recent update na dapat din ninyong malaman ay ang deletion ng requirement ng purchase booklet para sa 20% senior citizen discount sa medicines. Ang Department of Health ay nag-issue ng Administrative Order 2024-0017 na nag-delete ng provision na kailangan ng purchase booklet when buying prescription medicines, over-the-counter medicines, at medical devices. Ang reason behind this ay dahil mas maraming seniors ang nahihirapan at nabibigatan sa booklet requirement. Kaya nag-decide ang DOH na alisin na ito after conducting a risk-benefit analysis. Ngayon, ang kailangan ninyo lang para makapag-avail ng discount ay ang inyong valid senior citizen ID o kahit anong government-issued ID with birth date na nagpapakita na kayo ay 60 years old at above. Ito ay magandang development dahil mas simplified na ang process at mas madali na para sa ating mga seniors na ma-avail ang discount na dapat sa kanila. Ang isa pang importanteng update ay ang expansion ng SSS footprint sa 2026. Ang SSS ay plano na mag-open ng new branches locally at foreign representative offices sa Madrid, San Francisco, at Macau para mas accessible ang services para sa overseas Filipino workers at overseas Filipino seniors. Ang SSS ay plano din na mag-hire ng 1,800 additional personnel para completely provide manpower resources sa front lines, whether physically or virtually. Ito ay magandang balita para sa ating mga seniors na nahihirapan sa transportation or sa kakulangan ng branches sa kanilang area dahil mas maraming access points na ang available para sa kanila. Ang SSS ay patuloy din na nag-improve ng digital transformation initiatives para mas convenient ang transactions through online platforms.
Kaya kung kaya ninyo pong matuto gumamit ng smartphone at internet, subukan ninyong i-explore ang My SSS mobile app at website para mas madali ang pag-check ng contributions, pension records, at pag-apply ng loans without visiting a branch. Ang partnership ng SSS with various government entities para sa social security coverage ng job order at contract of service workers ay isa ring magandang development. Mahigit 500,000 JOCOS workers ang nag-register na sa SSS at mahigit 200,000 ang regular na nagbabayad ng contributions. Ito ay importante dahil dati, ang mga JOCOS workers na hindi covered ng GSIS ay walang social security protection. Pero ngayon ay may option na silang mag-contribute sa SSS para magkaroon ng retirement at disability benefits sa future. Kung kayo ay may anak o apo na JOCOS worker sa government, encourage ninyo silang mag-register sa SSS para sa kanilang future security. Ang SSS ay nag-implement din ng Run After Contribution Evaders o RACE programs nationwide para i-exact ang compliance from delinquent employers. Kung alam ninyong may employer na hindi nag-remit ng contributions ng kanilang employees sa SSS, pwede ninyong i-report ito sa SSS hotline para ma-investigate at ma-penalize ang employer. Ito ay para proteksyon din ng workers' rights at para masigurado na ang contributions ay nakakarating talaga sa SSS at hindi kinukupit ng mga employers. Bilang konklusyon, mga mahal kong kababayang seniors, ang 2026 ay puno ng magagandang opportunities para sa atin. Ang 10,000 cash gift under the Expanded Centenarians Act ay available na ngayon para sa mga 80, 85, 90 at 95 years old. Kaya kung qualified kayo, mag-apply na kayo sa inyong OSCA. Ang 13th month pension na natanggap ninyo noong early December ay mas mataas ngayong taon dahil sa Pension Reform Program na nag-start noong September 2025. Ang Tranche 2 ng Pension Reform Program ay papasok sa September 2026 with another 10% increase para sa retirement at disability pensioners at 5% para sa survivorship pensioners. Ang SSS Emergency Loan at Microloan Programs ay available para sa mga nangangailangan ng financial assistance. Ang GSIS ay nag-expand ng year-end cash gift coverage at nag-improve ng loan policies. Ang SSS GSIS Portability Law ay magagamit ninyo para i-combine ang contributions ninyo from both systems. Ang senior citizen discount sa medicines ay mas simplified na ngayon na walang booklet requirement at ang SSS ay nag-expand ng branches at services para mas accessible para sa lahat. Pero tandaan ninyo, mga kasama, ang lahat ng benefits na ito ay may corresponding responsibilities. Kailangan ninyong mag-comply sa verification requirements gaya ng APIR para sa GSIS at ACOP para sa SSS. Kailangan ninyong mag-update ng bank details para walang delays sa payouts. Kailangan ninyong mag-apply para sa 10,000 cash gift kung qualified kayo. Kailangan ninyong magbantay sa scams at fraudulent claims. Kailangan ninyong mag-budget ng maayos at mag-prioritize ng basic needs. At kailangan ninyong mag-take advantage ng senior citizen privileges na nararapat sa inyo. Ang bawat piso na natatanggap ninyo ay resulta ng mahabang taon ng inyong pagtatrabaho at contributions, kaya huwag ninyong sayangin at gamitin ninyo ito ng maayos para sa inyong welfare at sa welfare ng inyong pamilya. Salamat sa inyong panunood at pag-intindi ng lahat ng impormasyong ito. Sana ay nakatulong ito sa inyo para maintindihan ang mga pagbabagong nangyayari sa SSS at GSIS at para malaman ninyo kung paano ninyo masusulit ang bawat benepisyo na nararapat sa inyo. Kung meron kayong mga tanong o katanungan, pwede ninyong kontakin ang SSS sa hotline 1455 o email sa ussaptayo.ss.gov.ph at ang GSIS naman sa contact details na nakapost sa kanilang website sa www.gsis.gov.ph. Mag-subscribe din kayo sa official social media accounts ng SSS at GSIS para updated kayo sa latest announcements at programs. At lagi ninyong tandaan, huwag kayong maniwala sa mga unofficial sources o sa mga taong nangako ng impossible na benefits. Trust only official government channels at verified information.